Ika-21 kabanata. At nang malapit na sila sa Jerusalem, at magsidating sa Betfage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon. At pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sayon, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasaunahan niya at ang nagsisisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi, at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa. At ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nangagalit sila, at sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, ay iyong nilubos ang pagpupuri. At sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betanya, at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya, at pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan, at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang, at sinabi niya rito, mula ngayoy huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila, na nangagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya, at di mangag-aalinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka, at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. At papasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo at nangagsabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sayo'y nagbigay ng kapamahalaang ito? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili, na nangagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Datapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak, at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon ka at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi,
Ayaw ko, datapwat nagsisi siya pagkatapos, at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Alinbaga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katuwiran, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapwat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo, sa pagkakita ninyo nito, ay hindi man kayo nangagsisi pagkatapos, upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sangbahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot, at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yoon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigpit pa sa nangauna, at ginawa rin sa kanila ang gayonding paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki, na nagsasabi, Igagalang nila ang aking anak. Datapwat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangag-usapan sila, Ito ang tagapagmana, hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. Siya'y hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, Pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon, at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka, na sa kanya'y magbibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapwat sino mang kanyang malagbakan, ay pangangalating gaya ng alabok. At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinghaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. At nang sila'y nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan sapagkat ipinalalagay nito na siya'y propeta.